Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 3, 2025. Bago po tayo dumako dito po sa ating topic na pag-uusapan, isingit po natin ito pong naging kontrobersiya na kamakailan lamang kasi nagsalita itong si Senator JB Ejercito ng mga sumusunod. And I quote, I seriously thought about leaving the majority. Senator JB Ejercito admitted that the idea of leaving the majority bloc had crossed his mind as expressing dismay over how the Senate seems to be losing its focus on the real culprits behind the anomalous flood control projects. To be more specific, ito po yung pahayag niya eh. Because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We are neglecting our colleagues and we are forgetting who the real culprits are. Samot-saring reaksyon po ang tinamu po nito sa publiko at kasama na po tayo dyan na nag-react at hindi po yan fake news sapagkat meron po yung kumakalat na video at ito nga po yun eh. Sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po akong nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganitong direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Yeah. Hindi po yan fake news at talagang nanggaling po yan sa bibig ni Senator JB Ejercito. At kanina, alam naman ng public, lagi ko naman itong na-share na sa lahat ng mga senador sa kasalukuyan, ako'y may personal na komunikasyon kay Senator JB. Nag-message pala siya sa Viber nang hindi ko namamalayan kasi bihira po akong tumingin sa Viber. And it happens na ako naman ay naka-live sa laban ni Alex Ayala. Sayang, 3-match point, hindi niya naipasok, kaya sa huli natalo pa siya. Siguro, nung hindi niya nakikita na hindi ko narsisin yung Viber, tumawag sa akin, naka-live ako, kaya pinatay ko. And then, pagpatay ko, hindi ko muna pinansin, naka-live ako eh. Maya-maya, nung tumingin ako sa message, for your information sa mga nagme-message sa akin, lahat ng mga accounts ko, Messenger, Viber, Telegram, lahat ng social media accounts ko naka-notification off po yan. Kaya maliban kung sadyain ko yung account, saka ko lang makikita yung mensahe. Dahil ayoko kasi nung nadidisturb ako sa ginagawa ko. Kaya kanina nung may tawag nag-appear doon sa cellphone. Mag-a-appear talaga na may calling, tapos nakita ko, pinatay ko. Pagpatay ko, yun, siguro after 5 minutes, sumilip ako ulit, nag-message siya. Hindi naging maganda yung tono namin sa isa't isa sa makatuwid mga tol. Nagkasagutan talaga kami ni Senator JB kanina. Ako naman kasi, yung punto ko lagi, parang mataas ang tono. Kahit sa pagsasalita sa text, ganun ako eh. Kaya napagsabihan niya ako ng maangas ako at in short, sinabi kong hindi ako maangas. Ganun talaga ako. Mahaba yung naging pagtatalo namin, pero sa huli, nagkaayos kami. After all, sino ba naman si Top 1 para makipag-argumento sa isang senador? Pero ang punto lang kasi doon, na pacify ako somehow sa pagpapakumbaba nitong si Senator JB. Isa yun sa hinahangaan ko sa kanya dahil hindi niya ini-insist na siya'y senador. Nung kami nag-uusap, mihingi siya ng paumanhin, mingi rin ako ng paumanhin. No? Parehas lamang siguro nagtaon na yung emosyon niya ay mataas din dahil natitira natin siya eh. Kaliwat kanan ngayon yung mga bumabanat kay Senator JB eh. Tapos, ina-amplify ko pa. Kagabi kasi talagang ako'y disappointed. Magkakasunod na post yung ginawa ko sa ating page. Isa pa lang yung ginagamit ko. 6 na pages ang pwede kong gamitin dito. Tapos 3 YouTube channels. Pero isa lang yung ginamit ko. Ngayon, in short, dahil nagkapakumbabaan naman, salamat at meron tayong isang senador na mapagkumbaba at hindi iginigiit yung kanyang otoridad sa atin, sabi ko, Sen, mahirap naman kung sa akin manggagaling yung paliwanag ninyo. Lalabas pa na propagandista nyo ako niyan. Sa totoo lang, walang sino man ang nakakapag-utos sa akin kahit sinong politiko. Tinapat ko talaga siya ng ganun. Hanggang sa dumating yung punto na magkakaroon sana ng mga imbitasyon, pero hindi pa sa ngayon kasi meron yata siyang special na ginagawa. In short, mga tol, ang sinasabi lamang ni Senator JB doon sa pangyayari ay na-misinterpret siya ng tao, no? Na-misinterpret ko din siya, pero misinterpretation din yung na-post ko. Kasi lately ko lang nakita yung post niya sa Viber eh. Actually, ngayon lang, bago ako mag-live, chinek ko yung Viber ko. Tapos doon ko nakita na according to him, napasok sa isipan niya at hindi lang siya mag-isa. Hindi ko nababanggitin kung ilan. Hindi lang siya mag-isa
ang kino-consider na maging independent bloc. Parang yung nangyari nung nakaraan, 'di ba? Sa panahon ni Chis Escudero, nagkaroon ng minority, nagkaroon ng independent bloc. Sila 'yon, 7. Tapos majority. Minority, independent bloc, majority sa panahon ni Chis Escudero. Ngayon, meron tayong minority, 9 at 15 majority. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa Senado, naisip niya daw 'yon, no? Pero hindi na ako magpapakahaba ng paliwanag dito. Ayokong maging bridge na akalain ng mga manonood natin, pinapangatwiranan ko ang naging pahayag ni Senator JB. Sinasabi ko lamang sa inyo to mga tol kasi nakita ko naman kay Senator JB yung pagiging mabuting tao, no? Hindi ko siya sinasabing paniwalaan nyo, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo siya, pero siguro kung may tiwala kayo sa akin, dahil ako direkta ko siya nakakausap, nasa sa inyo yan kung maniniwala po kayo ngayon sa sinasabi ko. Pero ito lang yung sinasabi ko ngayon. Sa mga darating na panahon, ini-insist ko na sa kanya na sana maimbitahan natin siya rito sa ating programa at siya mismo yung sumagot sa mga issues na binabato sa kanya ng ating mga kababayan. Hindi naman kasi sa akin nang galing lang ito Maraming mga manonood dito. Nung sinabi ko nga sa kanya, Sen, ang daming nagagalit sa inyo Sabi niya, hindi, konti lang. Hindi, Sen, ang dami talaga. May 1,000, 2,000 nanonood sa akin sa YouTube from time to time. Makikita niyo yung chat area, nagpa-flood ng galit sa kanya. Hindi na kami nagtalo tungkol doon, pero ang mahalaga, so far, paniniwalaan ko na hindi siya sisip sa minority. Kasi yun lang naman ang pinakamahalaga dito mga tol Dahil pinoprotektahan natin yung interest ng paghahanap ng katotohanan, which I believe hindi mangyayari kapag bumalik yung dating mga namumuno dyan sa Senado, sapat na sa akin yun. Na ngayon, naglalaro lang sa kanyang isipan. Baka naman, syempre, mas madalas silang nag-uusap ng majority, partikular ng ating Senate President Tito Soto. Baka naman yung mga hinaing ng mga kasama at itong si Senator JB, mapakinggan, maiwasan yung mga maaaring maging pagbabago. Nag-iingay tayo kasi pine-preempt natin na magkaroon ng pagbabalik sa dating liderato. At sana kung makarating muli ito kay Senator JB, not necessarily na tinitira ko kayo personally. Nag-ingay ako kasi gusto kong mapanatili yung liderato sa kasalukuyan. Alam naman natin na ang bilang ninyo sa majority ay napakaliit lamang at posibleng maagaw ito at anytime pagka may bumaligtad, no? Kaya panghawakan natin yon. So far kasi ang pinangahawakan ko ngayon dito kay Senator JB, at least hindi siya pupunta. Sabi niya, Mariosep, hindi mangyayari yon. Quote and quote tayo dyan na pumunta sa minority. Ibig sabihin, yung siyam na yon, hindi niya pupuntahan. Sapat na sa akin ngayon yon. And I am hoping na sa susunod na pagkakataon, hindi man dito sa platform, sabi ko nga sa kanya, Sen, kung hindi nyo kaya dito sa platform ko, kasi nagkainitan talaga kami pwede naman kayo magsalita sa mainstream media. At least, masabi nyo lamang yung paliwanag nyo doon at re-reactionan ko. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-reaction, magsalita nang hindi kayo nagsasalita sa publiko. Lalabas na propagandista ako. O, di ba? Ayoko po nung ganun. Kailanman, tandaan nyo ito mga tol, hindi tayo nagpapahawak kahit kaninong politiko. Kung ako'y kumiling ng todo, partikular sa kandidatura ni Atty. Benhur Abalos, dahil yung personally ko rin siyang nakilala, personal kong nakakausap at higit sa lahat, nakatulong sa aking may bahay. O kaya gano'n na lamang ako ka very supportive sa naging kandidatura and still hoping, kinukulit ko si Atty. Benhur Abalos, every now and then pinapaalala ko sa kanya na wag siyang susuko, no? Na sa darating na 2028, nakikiusap ako sa kanya na siya'y pumalaot pa rin sa pagkasenador at susuportahan natin. O ngayon, sana malinaw na ang issue na ito kay Senator JB sa mga manonood natin at siguro, mga bagay-bagay kasi tayong nasasabi na nadadala tayo ng emosyon Kaya nga sabi ko sa kanya, yan yung consequences ng statement ninyo, Sen At hindi nyo masisisi ang netizen na mag-react o magalit sa inyo. Punta na tayo ngayon dito sa mas seryosong usapin. Itong si General Magalong o Mayor Magalong, parang nawawala yung pagiging general. Dakdak ng dakdak. Kababaeng tao nung pinapatulan niya. Napaka-ungentleman ang datingan sa akin ngayon. Kasi ang taas ng tingin ko dito kay General Magalong sa totoo lang nung hindi pa to DDS. In fact, nung kakikilala pa namin ni Batas Natin, nung nagsisimula pa lang mag-YouTube yan si Batas Natin, at nalaman ko na si Mayor Magalong ay kanyang biyanan, gumawa pa nga ako ng Facebook page para sa Facebook group, para sa
kandidatura nitong si Mayor Magalong sa pagkasenador for 2022. As early as 2020, meron na akong Facebook group nito, binura ko na lamang. Kasi ganoon kataas yung pagtingin ko sa kanya dati. Bumaba lang dahil alam nyo naman, naging bias tayo against Duterte dahil nalaman natin kung anong meron sa Duterte. Tapos hindi ko matanggap na yung isang gentleman na general, isang antaas ng integridad sa amin sa PNP, biglang parang no say dito kay Duterte at sa mga kapanalig po nito. May banat nga dito si dating Senador Antonio Trillanes eh. Isingit natin ito, naalala ko lamang bigla. Napanood ko ito kay Christian Esguerra. Ito yung banat ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanya eh. Pakinggan po ninyo mga tol. Hindi kayo solved dito sa role ni Magalong previously dito sa ICI, and of course nag-resign na siya as a special advisor. Okay? Ang tinatanong ng iba, no, ano raw ba yung bubog ninyo dito kay Magalong? Sinasabi niya, straightforward, na maka-Duterte siya. Tapos, makabonggo rin siya. Yun yung mga kingpin dito sa sindikato na to na sa DPWH. Doon nagsimula yan. After nung kay Pinoy, sinet up nila yun nung panahon ni Duterte. Paano ngayon yun? As he cannot be objective anymore. Even if you ask him now, sa admitin niya na makabonggo siya at maka-Duterte siya. Di ba independent commission niya? It should go both ways. Tapos pangalawa, yun na nga, meron din pala siyang 120 million na tennis court with the Discayas. Tapos sinasabi niya, ano raw yun? Above board. Teka muna, ba't ikaw yung nagsasabi? Di ba dapat siguro masilip din yan kasi medyo mahal-mahal na tennis court yan, 420 million. Ano ba yan? Heated ba yung floors dyan? Ano bang setup niyan? Di ba? Kailangan natin matanong. So may conflict of interest unless and until ma-clear ka dyan, doon lang pwede siyang maipasok. And besides, meron siyang mga ombudsman cases din So paano yun? Di ba? The posturing, syempre, those na hindi naman privy sa mga ganyang klaseng impormasyon, parang mai-impress sa kanya. Pero for somebody like me na may nakakalap natin to impormasyon, one of which yung galing sa kanya mismo nung campaign noong 2022 when we went to Baguio, siya mismo nag-confide sa akin about the netting issue. Sinabi niya kung sino yung mastermind sa likod nun. Pero inaantay ko siya hindi niya sinasabi. Bakit? Kasi konektado doon sa Duterte camp. Sabi ko, may problema tayo dito. Ang mangyayari nito, idadalin lang niya, ititimon lang niya yung investigation papunta doon sa present administration. Destabilization yan. Speaking of which, part rin siya nung anim. Yung isa sa mga na-identify na active groups calling for a national council kapalit ng isang democratically elected government. Tapos, in fact, siya yung itinutulak na transition leader. Ano yun? Problema yun. Di ba? Kasi susceptible sa destabilization yung magiging postura ng ICI. Anong grupo po ito? Nagtutulak na siya yung tatayo bilang interim leader na binabanggit niyo? Yung anim, no? Anim, yes. And hindi sila they're not covering it up. Hindi nila ito tinatago. Pag tinignan niyo yung kanilang mga Facebook pages and ando doon, it's all over the place. Ando doon sila, prominente sila sa mga protest actions. Wala namang problema. Maraming members dyan na maayos, mga non-aligned, mga well-meaning, PMAers. In fact, may mga church leaders na dyan. Si Attorney Alex Lacson is one of those prominent personalities there. Walang problema sa kanila. Pero yung may mga tao doon sa likod na closely identified with the Dutertes na that messes up their objectivity. Alam nyo kasi, Christian, pagka ikaw politiko na nasa statute ni Mayor Magalong, tapos bilib na bilib ka kay Duterte, there is something wrong with you. Tapos malaking red flag yan. Biruin mo, impress ka kay Duterte, ina-admire mo si Duterte, grabing kasalanan yan sa lipunan. Hindi lang sa mga pagpataya, yung pag-set up ng illegal drugs, yung crime, enterprise, lahat, corruption, formally, vaccine scam, pati yung
yan, sa infrastructure. Pag makikita nila ilang bilyon ang binuho sa Davao, kaya nagpupostura ka as a crusader for good governance, tapos makaduterte ka. Talagang Doon ako na off kay Mayor Magalong sa totoo lang. At totoo kasi itong sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes eh. Biruin mo, champion ka, nagpapakilala kang champion ng korupsyon, transparency, o kung anumang good governance na yan, tapos hindi mo magagawang punahin ang isang Duterte? Lantara naman kung anong meron sa Duterte. Hindi niya ba nakikita ito bilang dating pulis? Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Dapat bilang dating pulis, nakikita yan nitong si Mayor Magalong. Ako, kitang-kita ko yan eh. Dati akong pulis eh. Low ranking pa ako. PNCO lang ako, di ba? Tapos, pagdating sa panahon ng paglaban sa korupsyon at iba pang mga irregularidad sa gobyerno, pag Duterte, noli me tangere. Alam niyo yung noli me tangere? Touch me not. Anyways, yan ang mga issue kung bakit unti-unting nawawala ang integridad nitong si Mayor Magalong sa harapan ng ibang mga Pilipino. Oo, marami pa rin mga bilib sa kanya. Pero yung pagkabilib na yun, unti-unting nawawala. Lalong-lalo na ngayon, isang babae, pinapatulan niya, pinalalabas niya kung ano-anong mga insinuation, pambibintang, dito kay Undersecretary Claire Castro, para siyang, sabagay, di siya abogado. Kaya siguro, marahil yung sinasabi niya, pero dati kang pulis eh. Kung hindi ka abogado, dati kang pulis, magaling na investigador, yun ang pagpapakilala mo sa sarili mo eh. Kaya dapat, lahat ng sinasabi mo may batayan o may ebidensya. Kaya tama lamang sa kanya, itong sinabi nitong si Yusek Castro kanina eh. Napanood ko yung interview dito sa programa ni Cheryl Cosim na pangalanan mo, Mayor Magalong, kung sino yung mga tinutukoy mo na nag-uutos dito kay Attorney Claire. Kasi napaka-seryoso ng akusasyon nitong si Mayor Magalong. To the extent na dinala niya sa Senado yan. Hindi sa mainstream media lang. Diba? Kaliwat kanan ng pagpapa-interview niya bigla nung nag-resign siya, kuda ng kuda. Okay lang yun, mainstream media. Sige, karapatan mo yun eh. Pero pati ba naman sa Senado? Wala namang bearing doon sa pagtatanong ni Senator Bam Aquino yung issue. Hinalungkat mo tapos binanggit mo pa doon. Naka-record yun sa transcript ng Senado. Napaka-gentleman, di ba? Sasabihin niya pa na may anomalya daw doon po sa press conference ni Attorney Claire Castro. Ang linaw-linaw, di ba? Pinaliwanag ko kung nga po sa inyo kahapon yun eh. Di ba? Katulad din ng pagpapaliwanag na madidinig natin kay Attorney Claire, ang liwaliwanag dito sa press briefing na ito na tinanong siya. Pero mo kasama dito ng ating Palace Press Officer na si Yusek Castro, ang sekretary ng DICT. Hindi ikaw ang agenda dito, Mayor Magalong. Piling mo lang, nagpipiling-pilingan ka lang na ikaw ang agenda rito para sabihin mong maanumalya itong presko na ito. Si Secretary John Vic Remulla nandito. Ay, hindi pala ito. Sorry, hindi pala yan yun. Nagkamali ako ng pinakita. Yung September 26 press conference, hanapin natin. Nagkamali ako ng pinakita. Ayun pala yung nagalit sa akin yung ibang manonood kasi nagsuggest ako na bigyan ng upuan. Panoorin natin to. Ito ba yun? Teka lang, September 26 ang hinahanap ko eh. Nasaan na ba yun? Pare-pares kasi ng suot eh. Ito yata. Di ba? I'm sorry. Correct natin yung sarili natin. No? Ito good news ang tinutukoy dito. Wala sa agenda ng press conference na ito, ikaw Mayor Magalong. Wala. Ito kasama nga nila Office of Civil Defense, no? Kasalanan ba ni Attorney Claire na tanungin siya nitong reporter na ito? Tinanong siya ng reporter isasagot niya. Ay, hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Ma-open natin si Mayor Magalong. Napaka-sensitive nun eh. Alam namang ganun ang isagot ni Attorney Claire dito. Ito, tinanong ko. Sabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng... May nagtanong, kaya nabanggit Mayor Magalong. Tapos napaka-personal mo pang magsalita. Pinalalabas mo pang nakakautal-utal si Undersecretary Claire Castro. Kung ganun talaga magsalita
tayong tao eh. Hindi lang naman sa pagkakataon na ito, ganon nangyayari, di ba? Kasi iba yung spontaneous sa pagsasalita sa meron kang binabasa o kaya talagang napaghandaan mo. May mga biglaang tanong eh na mag-iisip ka sa likod ng isipan mo bago mo ilabas sa iyong mga bibig sa iyong bibig. Kaya talagang magkakaroon ng konting pag-pause, pag-iisip. Minimisinterpret nitong si Mayor Magalong. Kanina sa interview nitong si Mayor Magalong, nagpa-interview na naman dito naman kay Ted Filon. Kung ano-ano na naman binanat niya kay Undersecretary Claire Castro, same tone. Okay, yung Parehas lang ng music. Ika nga. Mamaya na natin panonoorin yan. Unahin muna natin yung hamon sa kanya ni Undersecretary Claire Castro dito. Pakinggan po natin ito mga tol. Yusek, isingit ko na rin po yung pahayag kahapon. Sa ibang issue po tayo, pahayag kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-uugnay nyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi? Unang-una po sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anomalyang tennis court. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the MPs. Kaya nagtataka ako dito kay Mayor Magalong General, tapos sinasabing magaling sa pag-iimbestiga. Tapos dahil lamang sa panonood mo, uulit-ulitin niya yun Sabi, ilang beses kong inulit-ulit yung press conference Tapos ganun yung sinabi niya. Paghihinalaan pa akong kurap ako. Tapos, yung pagsasalita daw ni Attorney Claire, pinuna pa. Anong tawag doon? Nakalimutan ko bigla. Yung nagpuputol-futol yung pananalita. Parang hindi alam ang ihuhugot kasi merong tinatago, something like that. Kung talagang inulit-ulit niyang panoorin yon mga tol, dapat na-realize niya in the first place na hindi nanggaling kay Yusek Castro yun. Nanggaling yun sa reporter. At sabi nga na Yusek Castro, prior to that question, kalat na yon sa mainstream media. And true. Di ba pinakita ko rin sa inyo? Binalita sa UNTV, binalita sa iba't ibang pagkakataon, higit sa lahat, issue ito doon sa local media sa Baguio City. Kaya may banat sa kanya tuloy si Congressman Ridon Di ba ano ang sabi sa kanya ni Congressman Ridon? Pagka si Mayor Magalong, pagka sa kanya nakatuon ng scrutiny ng publiko, ayaw niya. Kailangan sa iba lang. At mamaya may pupunahin tayo sa interview ni Mayor Magalong na yan o ni Ted Filon sa kanya. May mga re-reactionan tayo doon. Tapusin na muna natin yung pahayag dito nitong si Undersecretary Castro. And at the same time, bago Yun, salamat, nautal. Yun yung ginamit niya. Salamat. po yan po ay na-issue na sa kanya. So, gusto naman din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest. Ang pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team. Hindi po yung yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi po pinag-uusap tungkol sa tennis court. So kung meron po tayong dapat nasagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan. Dahil hindi naman po tayo nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, maski nasa ibang news po, ay napakita po itong tennis court na ito. Naging umano-maano yan. Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya ay sangkot sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito? Wala po tayong binanggit na siya sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan di po. Katulad nun, Mayor Magalong naman. Hindi mo yata pinapanood si Attorney Claire. Manood ka ng vlog niya araw-araw, gabi-gabi, di ba? Katulad nito, nangyayari kasi talaga yon. Iba yung live ka nagsasalita, live kang sumasagot sa mga tanong. Di ba? Kung sa akin, nangyayari din. Even kahit pag nagtuturo ako, nangyayari din na nauutal ako. But it doesn't mean na porket nautal lang tao, like dito, nadinig lang natin ngayon lang. Ito, pagkautal to, literal na pagkautal yan Pero ibig sabihin ba niyan, meron ng masamang ginagawa si Undersecretary Castro? Mayor Magalong? Wala po tayong binanggit na siya sangkot sa anumang katiwalian. Di ba? Yun. Pagkautal yun, di ba? Ang problema, bakit iniisip mo, Mayor Magalong, na yung pagkautal, merong something na hindi maganda. Partikular na merong nag-uutos dito kay Undersecretary Claire Castro. Sabi nga dito ng Undersecretary Claire Castro, kung merong mang boss siya, presidente yon. At hindi naman porket may boss siya, susundin niya ang utos kung alam niyang mali ito. Tuloy tayo dito. Ang pinag-usapan dito po ay tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time.
At yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yung po yung nabanggit ng isang reporter at tinanong po yan. Pero categorically, wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Siya na po ang bahala sumagot po niyan kung siya po ay matatanong dahil mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. And dagdag ko na rin po, Go ahead, Yusek. nadinig po natin na sinasabi niya na sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba, Mhm. someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Siya nagsabi, someone, hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po sigurong bigyan ng anumang comment on that. Siguro liwanagin niya muna kanyang sinabi kung sino ba yung sinasabi niya nagpuputos sa akin. So, hanggat wala po sabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka at guni-guni. Mhm. Kasi, Pangalanan mo kasi Mayor Magalong, di ba? Hindi yung puro ka hinala, tapos wala ka namang pinapangalanan. Lumalabas lamang tuloy na ikaw ay parang self-serving sa mga sinasabi mo. Ang nakikita ko kasi dito mga tol, pagka siya mag-iimbestiga sa iba, okay lang. Pagka tatanungin ng iba ang pangalan, okay lang. Hayaan niyang pag-isipan ito ng hindi maganda ng publiko. Katulad ng ginawa niya sa ibang mga politiko, partikular sa Kongreso. Pero pag nakatuon sa kanya yung pagtatanong, aba, wag yan. Kasi malinis ako. Hindi ako kurap. Ganun pa yung mga banat nito eh. Sino ba dapat ang magsabing hindi ka kurap? Di ba hindi ka naman dapat magsabi nun? Kasi kung ikaw alam mo sa sarili mo na hindi ka kurap, wag mo nang sabihin yon. Hayaan mong iba magsabi. Parang dito sa amin sa Pasig City, si Mayor Vico Soto, pinagmalaki niya ba na siya'y champion ng anti-corruption? Si Mayor Vico Soto dito sa amin, gawa hindi salita. Parang si Atty. Abalos, gawa hindi salita. Naisingit lang natin mga tol. Tuloy muna tayo rito. parang nasabi po ni Mayor Magalong din na I struck a nerve na at tila may mga puwersa nga daw pong nababahala sa pagiging bahagi ninyo o niya, hindi po ninyo, niya, noon sa ICI. Kaya tila nag-iba raw ho yung timpla sa kanya ng palasyo. Unang-una po, pangalanan niya po. Kung meron po siyang mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Pangalanan niya, maging matapang po siya sa pagpangalan ng ganyan. Kung sino ba yung sinabi niya, he struck a nerve, Nino. At the same time, sinasabi niya, boss ko, kasi wala po siya sinasabi at nagmumukala po, lagi lang insinuation ang sinasabi niya. Kasi po tayo, wala po tayo ditong anumang boss, hindi ang Pangulo, ang gobyernong ito, hindi po tayo pwedeng utusan para magsabi ng mali. Ano rin po ang Linaw nun, ha? Hindi siya pwedeng utusan para magsabi ng mali, Mayor Magalong. At kung matapang kayo, pangalanan ninyo. Kasi puro kayo papasaring, di ba? Walang mangyayari sa mga pasaring ninyo, Mayor Magalong. Mananatiling pasaring yan at nagiiwan lamang yan ng chismis sa harapan ng publiko. Kaya kung may alam talaga kayo, pangalanan ninyo. Pero malamang sa malamang, wala kayong alam tungkol dyan eh. Kasi hindi naman totoo. Tamang hinala lang kayo. Ngayon, pakinggan natin yung interview sa kanya dito, nitong si Ted Filon. May tanong nga dito si Ted Filon eh. Di niya kagad sinagot eh, no? Kasi feeling niya, kung ano yung sinabi, as is, yun na. Alam mo, Mayor Magalong, kapag ikaw ay nagtrabaho sa gobyerno, hindi pwede yung laway lang. Hindi pwede yun. Alam na alam mo dapat yun. Bilang dating pulis, bilang mayor ngayon. Pag kinuha ka sa gobyerno, dapat may papel. O ano ang tanong sa'yo ni Ted Filon dito? Hindi mo na categorically nasagot. Kasi alam mo, magbabackfire sa'yo eh. Pakinggan po ninyo ang interview na to. Sa linya natin ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Good morning po, Mayor. Good morning, DJ Chacha. Good morning po, sir. Good morning po sa ating mga listeners. Good morning po, sir. Maraming salamat po sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Sir, umpisahan po natin dito sa naging Senate hearing kahapon. Meron po kayo nasabi na I think I struck a nerve. Pwede po ba naming malaman kung sa tingin niyo po kanino tumama itong investigasyon na ginagawa niyo po sa ICI? Wala pa akong definitive na kaalaman paano, DJ Chacha. Pasensya ka na, no? Pero wala ka duda-duda. Bakit gano'n na lang na parang Di ba? nagpanik? Ayan na naman siya. Insinuating na naman. Wala daw siyang alam pero tamang hinala. Hindi pwede yan, Mayor Magalong. Para kang hindi pulis. Walang tamang... Pagka may hinala ka, patunayan mo. Magaling ka mag-imbestiga, di ba? Patunayan mo ngayon. Hindi pwede yung wala kang pangalan, wala kang kilala. Hindi mo alam kung sino. Tapos, i-conclude mo sa hinala mo lamang dahil sa nangyari sa'yo. Saka in the first place, yung nangyari sa'yo, Mayor Magalong, yan ay, kung tutuusin, assumption mo lang eh. Di ba?
Oo, sinabi ni Undersecretary Claire Castro noong September 13 that you have been appointed as a special advisor and who will act as investigator. O inassume mo na investigador ka. Pero what is the difference doon sa araw? 2 days lamang. 1 day nga. September 13, yung press conference ni Undersecretary Claire Castro. September 15, eto, pakita ko sa inyo ulit. Para for the record tayo dito. Hirap sa inyo, Mayor Magalong eh. Nag-a-assume kayo ng mga bagay-bagay nang hindi pa talaga nangyayari. Pinagpapalagay ninyo na porket feeling nyo, champion kayo ng anti-corruption, okay na, yung salita lamang. Eto, di ba? Eto yung press conference si Undersecretary Claire Castro. And sabihin na natin, pwede natin i-fault dito si Undersecretary Castro. 'Di ba? Kasi binasa niya yung teleprompter eh. Maliwanag naman na binasa lang ito ni Yusek Claire eh. Kung sino man ang writer nito, dapat binebengga eh. Magsusulat ka lang nung binabasa nung Palace Press Officer. Hindi pa pala nakabase sa kung ano gusto ng Pangulo. Ito. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator diba? for the ICI. Yan. Binasa ni Undersecretary Castro. Hindi naman siguro siya gumawa niyan. Meron yung writer, definitely. Pero yung writer, hindi inisip na hindi yun yung gusto ng Pangulo. Ngayon, Mayor Magalong, ito ba yung pinagbasihan mo? Kung ito pinagbasihan mo, okay, given, 1 day kang mag-act as investigator. September 13 ng hapon, mag-imbestiga ka. September 14 ng hapon, mag-imbestiga ka. September 15 ng umaga, mag-imbestiga ka. Pero, the moment na narinig mo ang press conference ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong September 15, dapat nag-cease ka kaagad sa pag-iimbestiga. Dapat senyales na sa iyo ito na hindi ka investigador. Ang linaw-linaw dito sa presentation ng ating Pangulo with visual aid. Benjamin Magalong, Special Advisor to the Independent Commission. Nowhere to be found sa visual aid na ito ang salitang investigator. Kaya kung ipinag-akala mo o ipinagpalagay mo na ikaw ay investigador dahil binasa sa teleprompter yung who will act as investigator, noong September 15, dapat nag-cease ka na kagad sa pagiging investigador dahil hindi ka na investigador. Special advisor ka lamang as announced by no other than the President. We have included Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. There have been questions as to why Mayor Benji has been included. And the answer is very simple. When I went to Baguio, tinignan ko yung mga malabo na flood control project, ay sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Investigador naman talaga si Mayor Benji. Kung maalala ninyo, he was the one who wrote, as CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano na... Dito, na-establish ng Pangulo na merong integridad ikaw, Mayor Magalong, kaya pinagkatiwalaan ka niya. Pero sa press conference din na ito, kinilarify sa kanya ng mga reporter, bakit po may politiko? Actually, hindi naman siya member at siya nga ay advisor. Yon ang sinasabi dito ng ating Pangulo. Dapat nga magiging investigador ka. Ang problema, hindi ka nag-resign. Sinabi rin ng ating Pangulo yun eh. Inalok ka ng posisyon, pero hindi mo daw kayang mag-resign, kaya advisor ka na lamang. Pero still, that is questionable. Kasi kahit advisor ka, special advisor man ang tawag dyan, ang daming nagre-raise ng concern dito. Partikular ang mga kakamping at mga dilaw. And dito sa programa natin, hindi ko alam yun eh. Hindi ko naman kabisado ang Constitution. Bill of Rights, kabisado ko basically. Pero yung Article 9, hindi ko alam yun. Civil Service Commission, yung Section 7 sa B ng Civil Service Commission, na nakalagay doon, no elected official shall be appointed to any capacity or designation, blah blah blah, during his tenure. Ang liwanag nun. Kaya ang daming question. At yun ngayon yung iniisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sino ka naman, Mayor Magalong? Para bigyan ka ng special na consideration na porket ikaw ay una ng nasabihan, kinausap as you claimed, sacred cow ka na rito na hindi ka na pwedeng questionin pa dahil nandun ka na eh. Na kahit unconstitutional yung designation sa'yo, if ever, ay hindi na pwedeng bawiin kasi ikaw ay si Mayor Magalong. Aba, kakaiba yata tingin mo sa sarili mo, Mayor Magalong. Tuloy tayo sa pakikinig dito. Bigla na lang tinanggal yung isang function ko doon na mag-imbestiga. Tapos talagang overemphasize pa yung I have no authority over the PNP. TRL, di pa ako nakaka-move on sa'yo ha. Last time, hindi ko palalagpasin yung sinabi mo na ginagamit ko lamang
ang programa na ito, not necessarily ganun yung wordings mo, pero ito, ipapakita ko sa'yo. Hindi pa ako nakaka-move on dun sa sinasabi mo kasi masakit para sa akin na kapwa ko sumusuporta sa gobyerno, pag-iisipan tayo ng ganito. Okay lang kung didishit O sabi mo dito, TRL, ako di pabor. Magugulo lang tayo na dadami opinion. Content creator. Chaotic yan sa bansa. Mas gusto ko weekly update lang. Sinundan mo pa. I-public nyo, sayang ang income. Naglalabasan na ang kanya-kanyang interest. Kaya para hindi na tayo magtalo, TRL, sisipain kita ngayon sa channel ko. Ayoko sa lahat ng kapwa ko sumusuporta sa gobyerno tapos paghihinalaan ako ng hindi maganda. Babay sa'yo, TRL. Huwag na tayo magtalo. Biruin mo, ang hangad ko lamang katotohanan. Tapos pag-iisipan mo ko na gusto ko lamang pagkakitaan. Yang live streaming ng ICI. O ito, kung nandyan ka pa, kapag ka pumayag ang ICI na i-live stream yung kanilang hearing, never kong ila-live stream yan sa ating programa. At least masaya na ako na alam na ng publiko. Magbabasa na lang tayo ng balita, makikinig ng balita, manonood ng balita at doon tayo magre-react. Pero hindi ko gagawin yung ginagawa ginagawa ko ngayon na kapag ka naka-livestream ang Senado, inila-livestream ko rin. Para masabi lang natin na hindi tayo rito after dyan. Katotohanan ang hangad natin. Balik tayo dito sa topic. NCIDG when in fact, meron naman ang na-establish na MOU. Pala makababasa mo na kagad kung ano talaga yung intention. Huwag na ako mag-imbestiga. Ganun lang ang message to. Ganun lang kasimple. Wag na po kayo mag-imbestiga kasi nga sinabi niyo po na parang naging advisor kayo at nawala po yung isang role niyo bilang isang investigator. Pero bago po kayo nag-decide to step down on your position dyan sa ICI, Nawala yung role. Wala kang role O given, uulitin ko, Mayor Magalong, napakinggan mo kay Undersecretary Claire Castro, you have been appointed as a special advisor and who will act as investigator. 1-2 days lang yon. The moment na nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa press conference na ito, tapos ang pagiging investigador mo. Pero ano ginawa mo? Patuloy ka nag-iimbestiga. Patuloy kang grandstanding. Yung chairman hindi halos nagsasalita. Ikaw ang pa-interview sa media. Napansin nyo ba yon mga tol? Panay pa-interview itong si Mayor Magalong. Pero hindi naman siya capacitated para doon. Hindi siya privy. Kasi umaakto siya doon sa kapasidad na hindi naman para sa kanya. Para saan? Pagpapasikat ba yon? Kasi kung talagang ang layunin nitong si Mayor Magalong, anti-corruption, hindi mo naman kinakailangan sumikat Focus ka lang doon sa trabaho mo. Balik tayo dito sa pakikinig sa interview sa kanya. ay nagkaroon po muna ba ng pag-uusap? Dahil baka po nagkaroon lang ng miscommunication sa inyo po at maging sa hanay po ng palasyo. Wala naman, klaro-klaro naman. Ang nagsasalita na si spokesperson. Siyempre, pag nagsasalita yung spokesperson, ibig sabihin, nire-represent yung palasyo. Ayun na nga Nagsalita nga. Uulit-ulitin namin yan. Nagsalita. September 13, kinlarify ng Pangulo, September 15. Hindi pa ba sapat sa iyo yun? Ano yun? Paniniwalaan mo si Yusek Claire? Tapos hindi mo paniniwalaan si Pangulo? The moment na nagsalita si Pangulo, lahat ng sinabi previously ni Undersecretary Claire Castro, walang bisa na yon. Kung ano yung sinasabi ng Pangulo, polisiya. Sinabi ng Pangulo sa press conference na ito, ikaw ay special advisor, no more no less. Dapat yun ang pinaniwalaan ninyo, Mayor Magalong. And clearly naman, very clear yung binanggit ng spokesperson na hindi ako investigador, kundi legal advisor o special advisor lang. No, yun pala, marunong naman tayo magpasay. Diba? Marunong naman tayo mag-isip na itong mensahe mo sa akin, huwag ka na mag-investiga. So, saka, I do not know kung nabanggit ba talaga na legal advisor ka. Kasi, malabong maging legal advisor ka Mayor Magalong Kaya nga ang terminong ginagamit is special advisor, not legal advisor. Hindi ka abogado. Kaya wag mong i-claim na legal advisor ang designation mo at hindi na investigador kaya sumasama loob mo. Gamitin mo ang salitang tama. Special advisor ka, hindi ka legal advisor. Hindi ka abogado, o baka yung anak mo abogado, yung asawa ni Atty. Libayan, o kaya si Atty. Libayan, abogado. Yun, pwede silang maging legal advisor. Pero ikaw, Mayor Magalong, hindi ka pwedeng maging legal advisor. Regardless, kahit ikaw ay naging general, sa panahon ng iyong panunungkulan sa PNP dahil hindi ka abogado. Hindi ka abogado, Mayor Magalong. ano ba gagawin ko dun sa ICI kung hindi rin lang ako mag-investiga? Una-una, di ba? Ayun nga Yun pala ang reason mo Gusto mo mag-imbestiga Dapat, nung sinabi ng ating Pangulo nung September 15 na ikaw ay special advisor lang, dapat nag-file ka na ng resignation dyan. Hindi mo na inintay na mapaimbestigahan pa yung designation mo. Not necessarily mapaimbestigahan, hindi mo na dapat inintay na ipasuri pa ng ating Pangulo sa kanyang legal team yung pagkaka-designate sa iyo as a special advisor. Remember, hindi abogado si Pangulong Bongbong Marcos
no? Kaya aasa ito sa kanyang sa kanyang legal team. At kung ano sabihin ng legal team, yun ang kanyang gagawin dahil yun ang naaayon sa konstitusyon. O in-anticipate mo na matatanggal ka marahil. O total, mahilig ka naman sa pagmamarahil, magmamarahil din kami sa iyo. In-anticipate mo na ba, Mayor Magalong, na ikaw ay matatanggal dahil unconstitutional yung pagkaka-appoint sa iyo? O marahil tinatamaan na ngayon yung mga Duterte na hindi mo kayang banggain? Sa interview na ito, pinapalabas mo na tatamaan ng Ilocos Norte, tatamaan ng Leyte. Ano ngayon kung tamaan yon? Sa tingin mo, si Pangulong Bongbong Marcos, kung totoo yung sinasabi mo, kukunin ka kung ikaw talaga ay walang sisinuhin at alam niyang mayroong problema sa Ilocos Norte? Hindi. Sino naman ang tangang tao na alam ko, itong tao na ito, walang sisinuhin ito eh. Tapos meron ako sa lugar ko na anomalya, tapos kukunin pa kita? Katangahan yun. Pero, yung pinaka-logic sa amin, ito, yung pinanood ko na sa inyo. Dito ka ba natatakot, Mayor Magalong? Kasi iniiwasan mo to sa interview eh. Lagi mong pinapansin yung posibleng koneksyon ng mga malapit sa Pangulo o even ng Pangulo na matatamaan sa investigasyon. Pero iniiwasan mo ito, Mayor Magalong. Iniiwasan mo ang posibilidad na mababangga mo ang mga Duterte dahil tatamaan nyo na yung investigasyon partikular sa baluarte ng mga Duterte sa Davao Region. Kung saan sinasabi na yung isang eskandor ay nakapag-donate ng kulang-kulang 20 milyong piso sa kandidatura, hindi ko makita, nitong si Sara Duterte noong May 2022 at after that donation, tumabo ito ng bilyong-bilyong proyekto sa Davao Region. Sa investigasyon ng Rappler, nalaman namin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 milyon sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-aari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Base po yan sa data na nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Base po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total ng flood control projects sa buong Davao City, ang teritoryo ng mga Duterte. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control. Ngayon, mas yan ang iniisip ko. Kung ikaw nag-i-insinuate ka kay Yusek Castro, ito naman ang ini-insinuate namin. Tatamaan na yung Duterte. Biruin mo, bilyon-bilyong campaign donation, bilyon-bilyong proyekto dahil sa di umano'y produkto ng pag-donate nito sa kandidatura nitong si Sara Duterte. Nakakuha itong kumpanya na ito na pag-aari ng Escandor ng mahigit sa 2 bilyon, 2.9 billion pesos worth of government contracts ang nakuha nitong Genesis 88 Construction Company na pag-aari nitong certain Escandor. Yun ba ang iniiwasan mo, Mayor Magalong? Kaya ngayon, dinadivert mo yung issue at pinalalabas mo na meron kang tamaan ng nerve. Inahalin tulad mo pa ito sa nagpapalinis ng ngipin. Na habang nagpapalinis ka ng ngipin at biglang may tinamaan ng nerve, ikaw ay nasaktan. Ganun pa yung pagre-retorika mo sa mainstream media. Kaya nila ako dinala sa ICI para mag-imbestiga. Yun naman ang reason kung bakit ako tinanggal eh. No. Kaya ka dinala sa ICI, syempre, una, mag-imbestiga ka. Inalo ka nun eh. Pero hindi mo kayang bitawan ng pagiging mayor mo. Kaya naging special advisor ka na lamang. Magkaiba, mayor, ang pagiging investigador sa special advisor. Kaya ka siguro kinuha ang special advisor kasi lagi mong pinagmamayabang na marami kang alam. Siyempre, mag-a-advise ka. Ito yung 67 names ng mga kongresista. You can even name ng mga senador eh. Hanggang kongresista ka lang eh. No? Tanong, bakit ka hindi makapagpangalan ng senador? Anong meron? Tatamaan mo si Bongo? Ha? Anyways, mga tol, mahaba pa tong interview na ito. Hindi nga rin nasimulan, 2 minutes lang. Pero tapos na tayo doon. Meron lang siyang isang tanong dito, di ko na timestamp eh. No, tinanong siya ni Ted Filon dito, Mayor, may papel ba yung inyong designation? Di niya sinagot, di siya kagad nakasagot. Ang dami niyang pasubali. Simple lang sabihin niya, wala. Kasi pag sinagot niyang wala, wala ka palang pagbabasihan na ikaw ay dapat naging investigador. Yun ang punto doon, Mayor Magalong, kaya hindi mo masagot. Nung tinanong ka ni Ted Filon, kung merong papel, yung designation mo, hindi mo sinagot ng wala. Dahil kung sasagutin mo yun ng wala, tapos ka na. Nag-assume ka sa isang posisyon o designation na hindi pa naman pala officially
binibigay sa'yo. Ganito na lamang mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. At doon kay TRL, pasensya ka na. Ayoko na makipagtalo sa'yo, no? Ayoko kasing nakikipagtalo sa kapwa ko PBBM supporter, kapwa ko sumusuporta sa gobyerno. Mas nais ko pang makipagbardagulan sa mga DD shit. Kaya pagka merong tayong PBBM supporter o loyalista na nakikipagtalo sa akin, minamarapat ko na lamang na i-hide sila at hindi ko na makita para wala na tayong pagtatalo. Hindi kasi tayo dapat nag-aaway. Pare-pares tayong supporter, di ba? Manood ka na lamang sa iba, TRL. Salamat sa pagsuporta mo sa nakalipas na mga pagkakataon sa aking programa. Para hindi na lumala ang sitwasyon, huwag ka nang manood sa akin. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.